Arestado ang apat na sangkot sa hold-up modus sa isang grocery store sa Quezon City. Ang umaming mastermind, yung cashier mismo na hinold up. Balitang hatid ni James Agustin. Aakalain na customer lang sa grocery store ang dalawang lalaki na nakunan sa CCTV sa barangay San Antonio, Quezon City. Pero masdan ang lalaki nakatakip ang bibig. Bigla siyang naglabas ng baril at itinutok ito sa cashier. Ang isa pang lalaki nakasuot ng gray na jacket, naglabas naman ng patalim. Bahagyang napatras ang cashier. Ilang saglit pa umambang sasaktan ng isa sa mga lalaki ang cashier. Doon na kinuha ng cashier ang pera sa kaha at iniabot ito sa lalaki. Mabilis na tumakas ang dalawa tangayang ninakaw na 28,000 pesos nakita ng grocery store. Sa follow-up operation ng pulisya, unang naaresto ang 20 anyos sa lalaki na nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, dating empleyado ng grocery store ang sospek. Nabawi sa kanya ang mga damit ng dalawang lalaki nakita sa CCTV. Kalaunan naaresto ang dalawang ng hold-up, 23 anyos at 17 anyos. Nakuha sa kanila ang isang replika ng baril at bahagi ng ninakaw na pera na aabot sa 13,200 pesos. Nilapitan kami ng parking boy. Ininforma kami na allegedly yung dating empleyado ng grocery store na si alias Kenneth ay kausap yung dalawa bago pumasok dun sa grocery store at nag-announce ng hold-up. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na inside job ang nangyari at ang mastermind umano, ang cashier. Hinuli ang 21 anyos sa lalaking cashier na magpipitong buwan pa lang daw nagtatrabaho roon. Bahagi raw ito ng tinatawag na hold-up modus. Allegedly, nag-text itong kahero na pumasok na kayo, wala ng tao. So, yun. Kaya tinugarin siya na parang siya nagplano ng lahat. Actually, magkakaibigan sila, magkakilala sila. I-turn over ang menor de edad sa Molabe Youth Hope. Ang tatlo pang suspect nakakulong ngayon sa Masambong Police Station. Aminado sila sa nagawang krimen. Nasa labas lang po ako, nag-aantay lang po ako. Kumbaga parang lookout po ako sa labas. Financial need po kasi mga expenses po. Wala naman po, inaamin ko rin naman po, total. Gawa nga rin po ng pangangailangan po talaga. Kaya ko po nagawa yung mga ganong bagay. Ito yung gun ha? Ano lang po yun, pellet gun lang po yun. Hindi ko naman po kailangang pagtanggol yung sarili ko kasi aminado naman po ako sa nagawa kong kasalanan. Tulad ng karamihan, nabiktima lang po ako ng kahirapan. Sinampahan na ang mga suspect na reklamong robbery. Ang 23 anyos sa suspect, may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong bagyo na ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Yes po sir, magandang tanghali po sa inyo. Apo, kailan at saan po mararamdaman ang pananalasan nitong bagyong Paulo? Sa ngayon po sir, ang nakikita po natin, Friday po talaga yung landfall niya. Possibly nga dito sa may area ng Northern Luzon. Possible entry point niya is in between dito sa may Isabela or Northern Aurora. Pero as early as today po, makakaramdam na yung silangang bahagi ng Northern Luzon na mga malalakas na mga hangin po. And then possible din po na within today, mamayang hapon or gabi ay maaari na tayong mag-raise ng wind signal. Gaano po kalakas ito at maapektuhan ba somehow itong mga tinamaan ng lindol? So sa ngayon sir, ang possible na pwede niyang abutin na kategorya ay nasa severe tropical storm. Pero hindi pa rin natin niro-roll out na baka umabot pa to ng typhoon, pero more on leaning tayo dun sa severe tropical storm na kategorya niya before mag-landfall. And then kung dito naman po with reference sa may area ng Cebu, nakikita naman natin na malayo naman po yung area ng Cebu dito sa dadaanan ng bagyo kasi sa mga susunod na araw, masihilaga pa po yung pagtahak nito. Pero kahapon po umuulan daw sa Cebu. Kumusta naman po ang lagay ng panahon ngayon sa Cebu? Ngayong araw at sa mga susunod na araw? So yes po sir, tao po kayo. Meron pa rin po tayong mga localized thunderstorm na recorded dito sa may Cebu. And for today, meron pa rin po tayo ina-expect na mga pag-ulan doon in between 5 p.m. up until mamayang gabi mga 8 to 11 p.m. And yun lang po yung mga time na meron silang mga pag-ulan na mararamdaman dahil nga po more on localized lang yung nature ng mga pag-ulan.
by tomorrow, meron pa rin po mga thunderstorm, tsaka mas mataas po yung mga pwedeng pag-ulan compared today. Pero sa nakikita naman po natin, hindi naman po ito yung mga pag-ulan na maaaring na magdulot ng pagbaha at pagguha ng lupa. Pero magiging delikado ba sa mga bulubunduking bahagi kapag ito'y tinamaan na ng lindol, magkakaroon pa ng ulan? Anong posibleng danger nun? Yes po sir, no? So, nakikita din po natin na may impact din kasi nung nagkaroon ng lindol, medyo nag-loosen yung ibang parts ng mga kalupaan. Ngayon, kapag tinamaan pa to ng mga malalakas na pag-ulan, another factor pa po yun para mag-add on dito sa pagguho ng lupa. Pero sa nakikita naman po natin ay wala naman po tayong mga alarming na mga pag-ulan dito sa area ng Cebu. Malayo naman po sa track nitong bagyo and mga localized thunderstorm lang po pero more on light to moderate. Sana nga po dahil may mga sinasagawa pang rescue operation. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Sa iba pang balita, halos 3 bilyong pisong halaga ng ari-arian na ang naka-freeze o hindi magagalaw bilang bahagi po yan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, ito'y matapos maglabas ng ikatlong freeze order ang Court of Appeals. Pina-freeze ang mahigit 800 pang bank accounts, 12 e-wallets, 24 na insurance policies, 81 sasakyan at 12 real estate properties. Ayon sa AMLAC, pinakamarami yan mula ng simula ng investigasyon sa mga questionableng proyekto. Hindi sinabi ng AMLAC kung sinong nagmamay-ari sa mga naturang assets. September 16 at 19 nang aprubahan ng CA ang 2 naunang freeze orders. 100 milyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para tulungang makabangon muli ang mga taga-Masbate matapos salantain ng bagyong Opong. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? At Connie, ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga iba't ibang opisyal ng gobyerno dito sa Masbate, pati rin sa national government gaya ng DPWH, DepEd at iba pa, pati na rin ang Office of Civil Defense na agarang iresolbahin ang mga pangangailangan ng mga taga-Masbate matapos nga ang paghahugupit ng bagyong Opong. At nangako nga si Pangulong Bongbong Marcos, Connie, na maayos sa loob ng isang buwan ang lahat ng mahigit 800 classrooms na nasira dito sa Masbate. Ayon sa Pangulo, mas komplikado ang usapin ng kuryente kaya baka medyo matagalan, pero nagpadala na ng mga generator sa mga ospital para matiyak na nagpa-function ito. Nakapag-release na rin daw ang gobyerno ng 28 billion pesos para sa Tupad Cash for Work program at nag-utos siya sa DBM na i-download ang 100 million pesos mula sa NGSF bilang dagdag na pondo para sa Masbate. Patuloy din ng relief goods at may nakalaan pang cash at medical assistance na 10,000 pesos kada pamilyang apektado ng bagyo. Tiniyak din ng Pangulo na hindi iwan ng pamahalaan ng Masbate at patuloy na susuportahan matapos itong tamaan ng pinakamalakas na epekto ng bagyo. Dito yan sa Bicol region. Pero bukod sa Masbate, pinagtutuunan daw ng pansin ngayon ng Pangulo matapos ang kanyang meeting sa DPWH Secretary at iba pang ahensya ng gobyerno ang sitwasyon ngayon sa Cebu. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Con. Maraming salamat, JP Soriano. Nakikipag-ugnayan na ang National Historical Commission of the Philippines sa mga lokal na pamahalaan sa Cebu kaugnay sa mga nasirang simbahan doon. Anila, dapat mabantayan ang mga naturang lugar para maiwasang manakaw ang mga posibleng artifact na naroon. Lumilikom na rin daw sila ng mga larawan ng mga nasirang establishmento para sa restoration nito. Isang team din daw mula sa kanila at sa National Commission for Culture and the Arts ang inaasang pupunta sa Cebu para tingnan ang mga naging pinsala ng lindol sa mga heritage site. Kaisa ang ilang Cebuana Kapuso star sa mga panalangin at call for action kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Bogos, Cebu. Kasama na riyan ang Island Girl at huwag kang titingin actress na si Shubi Etrata. Para sa Cebu raw ang mga panalangin ni Shubi, lalo na ang mga taga San Remigio. Prayers for everyone din ang ipinost ni Pepito Manaloto at Encantadia Chronicles Sangre star Manilyn Reynes. Ang co-star at sinaunang kambal diwa na si Gazini Ganados, kaisa rin sa Prayers for Cebu. Alerto sa aftershocks naman
ang paalala ng isa pang Sparkle Beauty Queen na si Bea Gomez. Nag-post din siya ng call for donations at medical volunteers para sa Cebu Province. Gayon din si Olive May, aka Livy ng Kapuso youth-oriented show na Maka Love Stream. Dahil po sa matinding pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, maraming kababayan po natin ang nangangailangan ng tulong. Kaya naman, ang GMA Kapuso Foundation ay naghahanda na po para magsagawa ng Operation Bayanihan doon. Bukas, nakatakda ho ang pamimigay ng relief goods sa Bugo City at Daan Bantayan na matinding napuruhan. Sa mga nais mong maging kabahagi sa pagtulong, maaaring magdeposito ng donasyon sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Magpadala sa Cebuana Luelier, pwede rin online sa GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyo pong donasyon ay 100% tax deductible. Ingat po tayo mga kapuso.